nagbabalik po ang inyong favorite morning show ng bayan, ng Rise and Shine Pilipinas. Eto mga Carspi, ramdam na po ang matinding init ng panahon. Ay. Yung parang bawat hakbang may kasamang pawis at pagod, ano? Minsan nakakahilo. Mahapdi sa balat. Totoo. Pero hindi lang po discomfort ang dala ng sobrang init. Pwede rin po itong humantong sa isang delikadong kondisyon na tinatawag po nating heat stroke. Well, tama ka dyan, Dayan. At ang heat stroke ay isang emergency na kailangan ng agarang aksyon. Dahil kapag napabayaan po, pwede itong magdulot ng malubhang epekto sa pangatawan ng tao. At ngayong umaga, alamin po natin kung paano makakaiwas at ano po ang dapat gawin kapag nakaranas po nito. Kasama muli natin, General Physician Doc Via Galban. Doc, good morning. Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, Doc. Good morning, Miss Dayan, Sir Audrey, and sa lahat po nating mga ka-RSP, Rise and Shine po. Ayan, para sa kaalaman natin, kaalaman ng mga tagapanood po natin, Doc. Sa sobrang init ng panahon ngayon, ano nga ba yung heat stroke at paano ito naiba sa ordinaryong pagkahilo lang? Okay, no? Heat stroke, ano siya, ang tinatawag natin misnomer, no? Kasi di ba ang alam natin na stroke yun yung pagbara ng utak, no? Iba yung heat stroke, pero it's also like stroke, no? Life-threatening din siya. Isa siya actually sa mga tinatawag natin na heat-related illness. No? Tatlo sila. Ang heat stroke, ang pinakagrabe, ang pinakamalala. No? Yung first one is heat cramps. Yung second is heat exhaustion. The third one, na yung ano na talaga, yung emergency and life-threatening na is your heat stroke. Ang nangyayari sa heat stroke, no, yung katawan mo kasi may kakayahan yan na i-regulate yung temperatura, yung temperature, no, para of course no, masustain yung function ng mga organs natin. No. Ang nangyayari pag nagkaroon ng heat stroke, no, hindi na nare-regulate ng katawan ang temperature. No. So, di ba usually ang normal temperature ng katawan natin, 37 degrees, no? Yung mga nagkaka-heat stroke, sumusobra ng 40 degrees, no? Para siyang may lagnat, no? Na high fever na mataas, no? Pero doon nila nararamdaman na, no, na imbes na pagpapawisan ka kapag naiinitan, no, sa heat stroke, hindi ka na actually pinagpapawisan, no, dry yung balat, no, mainit yung balat. And yung pinakadelikado dito, no, may pagbabago na doon sa consciousness natin, no, yung iba nagkaka-seizure, yung iba nagkakaroon ng hindi lang simpleng pagkahilo, no, may pagkalito, no, minsan yung iba nahihimatay. No? And the reason why life-threatening siya is because, no, yun nga, no, naaapektuhan yung internal organs natin dahil hindi na kaya ng katawan na mapanatili yung normal temperature. Okay, so life-threatening. So paano natin mape-prevent pa na mag-come to worst case scenario pag meron ka ng heat stroke? Okay, no. Actually, yung heat stroke, no, yung tinatawag natin kanina na tatlong heat-related illnesses, no. Kapag umabot na sa heat stroke, no, hindi na natin nakita yung warning sign. No? Usually, no, kapag mauuna yung dehydration muna, no, yung simpleng pagkauhaw, hindi natin binabaliwala yun. Actually, pag nauhaw ka, it's already too late. Medyo na-dehydrate na yung katawan natin. No? And then comes your heat exhaustion. No? Doon nagkakaroon ng matinding pagkapawis. Minsan, sumasakit na yung ulo, no, nahihilo, naduduwal. No? But pag nagkaroon na ng heat stroke, no, hindi mo na nararamdaman, no, na may pagbabago na pala doon sa organ systems natin. No? So it's important, no, na nandun tayo pa rin sa preventive na mga paraan para hindi na umabot sa heat stroke yung nararamdaman natin. Okay. Oh, well, kung may pagkakataon ka ma-prevent yun, pwede. Pero ito yung iniisip ko lagi, ito yung nararamdaman ko yung init ng panahon, yung mga nagtatrabaho sa kalsada, yung mga nagtitinda, mga Enforcer also. enforcers. Hindi nila may iwasan. Construction. Yan. So, talagang tirik ng araw, Nandun nagbubuhat sila, pa ng mga mabigat na bagay. No? Pero okay, sino po ba yung mas mataas ang risk sa heat stroke? Anong edad po ba? Age range? Mga bata, matatanda? O yung mga ito nga, nagtatrabaho sa labas? At risk actually ngayon, Sir Audrey, no, kasi nga grabe yung init ng panahon, sa 40s yung nare-record natin na temperature. No. Yung pinaka-at risk dito, syempre, yung mga bata. Kasi mas maliliit yung katawan nila, mas madali silang matuyuan ng tubig. No. Yung matatanda, no, kasi
minsan no, nagkakaroon sila ng mga kondisyon no, na nagpapabawas or yung nawawalan sila ng tubig. Pero ang pinaka-at-risk dito, kahit healthy pa yung katawan nila, no, yung of course yung mga riders natin, construction workers, yung mga athletes no, na nagtitrain no, sa initan, no, at risk sila actually, and they're most at risk sa heat stroke kasi hindi nila napapansin. No, akala nila kaya pa nila yung magtrabaho, kaya pa nilang mag-train no, sa ilalim ng sikat ng araw, pero hindi nila nararamdaman no, na akala nila simpleng pagkapagod lang, no, heat stroke na pala yung nararamdaman nila. So, they're more at risk kasi akala nila malakas yung katawan nila, kaya pa nila, but no, there's only so much that our body can take, especially kapag tayo ay nainitan or sobra yung matindi yung naging exposure natin sa init. Okay. So, let's say, Doc, mayroong isang individual na ito hindi na lang may heat stroke nga. Ano yung pwedeng gawin ng mga taong nasa paligid niya para matulungan ito? Important sa heat stroke, no, dalawang bagay, no, cooling tsaka call for emergency. No. Fast cooling or immediate cooling, no, ang pinakauna nating dapat gawin no, is number 1, idala siya agad sa isang shaded na area or well-ventilated na area. No. Dapat mapabilis yung pag-cool ng katawan natin. Kasi Pwede bang nga, paypayan, ganyan? pwede, Buhusan paypayan, ng tubig. actually. Hindi ba pwede yan? Actually, no, minsan, no, pag meron and it's available, binubuhusan natin ng tubig or kunyari bimpo, basain natin yung bimpo, ilalagay sa mga areas kung saan nagaano yung init, no, sa ulo, sa kilikili, dito sa Mga area. singit-singit, Oo, singit-singit, no? And then, kapag awake naman, kaya lumunok ng pasyente, no, or kaya lumunok, painumin natin ng tubig, small sips, no? But of course, kapag walang malay, hindi conscious, no, wag nating painumin, or kung hindi kayang lumunok, no, baka kasi mabulunan, no. Another would be, no, loosening ng cloth, no, like for example, kapag may botones, no, tinatanggal yung botones. And ang pinaka-important sa lahat, no, is you return yung hydration sa katawan, no, kasi nawalan nga siya ng tubig, natuyuan, no. Importante dito, no, yun na mabalik, no, yung tubig sa katawan nila and mabalik yung cooling ng katawan natin, no. And because it's emergency, no, we can only do first aid, pero ang kailangan pa rin dito, no, further na action, especially further medical attention because nga may pagbabago na sa katawan natin na apektuhan na yung organs. So important doon yung cooling tsaka calling for help. Dalawang bagay na kailangang maalala ng mga ka-RSP natin, especially kapag nakakita tayo ng nahi-heat stroke or tayo mismo nakakaramdam no, na baka magkaroon ako ng heat stroke. Naalala ko nung college day, parang sumali ako sa marathon sa tirik na araw, may na-heat stroke nga. So ang ginawa, binuhos sa kanya yung talagang tubig na nasa parang cold man, nasa lagayan ng tubig. Yung para mabilis yung Pag-cool ng katawan. pag-cool oo. ng katawan. Well, maraming salamat, Doc, sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin at sa mga paalala po ni Doc, mga ka-RSP, ingatan po natin ang ating sarili laban sa init at heat stroke. Oo. So, keep yourself hydrated. Importante po yan ngayong mainit ang panahon. Doc Via, maraming salamat. Thank you. Thank you Maraming very salamat, much. Mr. Yan, Sir Audrey. Maraming salamat po.